Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? Para sa video na to ay dreadlocks repair content muna tayo at meron tayong tatlong kliyente na aayusan. So yun, wag na natin patagalin, umpisahan na natin para sa unang kliyente. At bago nga pala natin umpisahan yung araw, ang plano talaga namin ay mag-almusal muna kami buong pamilya. Siyempre kasama natin si Aki at driver natin today ay si Mrs. Hinatid niya tayo papunta kay client. Noong mga panahon na to, almost 2 months na rin tayo hindi nakakapag-goto at palagi rin natin na ibibida yung maintenance goto sa client natin. So nag-request nga siya ng take out. Kaso yon, kasama ang palad, sarado yung maintenance goto nung araw na to. Kaya yun, hindi gumana yung plano natin mga kap. Bali, hinatid na lang tayo ni Mrs. papunta kay client at hindi na tayo nakapag-almusal. So yun, para sa first client, siya nga pala si Sir Aaron at ito na yung status ng dreadlocks niya. Regular client natin si Sir Aaron at full restoration yung ginawa natin sa dreadlocks niya. Sa sobrang dami at haba na session na to, maraming proseso yung ginawa natin. So hindi ko na rin nakuhaanan yung ibang part ng session. Pero pinakamahalaga naman doon, mapapakita ko sa inyo yung resulta. At ito na nga yung final result ng dreadlocks restoration na gawa natin kay Sir Aaron. From roots to tips ay pulido talaga yan mga kap. Makikita nyo naman yung before and after session na to. Kita nyo naman kung gaano kalambot. Kaya kung gusto nyo rin ng ganitong klase na resulta ay PM lang kayo sa page natin mga kap. Nakita nyo ba yung transition na yun mga kap? Sobrang solid din. At dito naman tayo sa second client natin sa video na to. Bali, isa siyang Arabian client from Bahrain. By the way, ito nga pala si Sir ay nag-inquire sa atin through call. Bali, yung misis niya na Pinay yung nag-inquire sa atin. Pero una tanong ko talaga agad sa kanila kung foreigner ba yung client. So pagtapos pala ng inquiry nila ay alam na natin na ibang lahi yung magiging kliyente natin at hindi rin kasi ito yung first time na nangyari sa atin, lalo na kapag ang inquiry ay nagmumula sa text or call ay kadalasan sa Google nila tayo nahahanap. Nakakatawa, di kakwentuhan to si Sir, para siyang light skin Snoop Dogg kung tutuusin kasi matangkad din siya at medyo may kahawigin niya talaga si Snoop Dogg. Sinabi ko rin naman sa kanya yun. Sa Thailand pa huling naayos yung dreadlocks nito ni Sir at bago siya umuwi dito sa Pilipinas, sa Bahrain ay na-repair na rin to ng original artist niya. Ang kaso ay na-stuck siya dito sa Pilipinas dahil sa gera, so hindi agad siya makabalik. So ang ginawa ni Sir ay naghanap siya ng artist malapit sa lugar niya at doon nga niya tayo natagpuan at ito na yung resulta ng gawa natin sa kanya. At during session nga ay napagkwentuhan namin na may nagserserve nga pala ng biryani malapit dito sa lugar namin. So after ng session ay sinubukan namin, bali kumain kami sa labas after session. So yun lang, dito na natapos yung session natin para sa second client. Dito naman tayo sa third client natin sa video na to. Siya nga pala si Sir Homar at i-repair natin yung ating Killmonger inspired dreads. Hindi ko na nakuhanan yung ibang part ng session na to, pero sa sobrang malas ko mga kap, last run na lang yung kakalasin ko na Sanrio, natusok pa ako ng blade. Sa sobrang lalim niyan mga kap, mga 30 minutes siyang dumudugo at sa daming dugo na rin talaga yung nawala sa akin, first time ko nalula. Yung kuha na to ay after 3 days na to na halos magaling na siya pero bigla na lang siyang ulit dumugo. So ito yung resulta ng gawa natin kay Sir Homar. Actually yan, lulang-lula pa rin ako nung panahon na kinukuha na ko yan. Hindi pa rin talaga humihinto yung pagdudugo pero pinilit ko lang matapos kasi nakakahiya na rin mag-pass out sa harap ni Sir. So yun lang yung content natin for today's video. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo mga kap. So yun, The Dreadlocks Factory.